Sa buong paggalang sa konstitusyon at sa pagtatanggol sa balanseng institusyonal at sa ngalan ng sambayanang Pilipino, ang kapulungan ng mga kinatawan ay naghain ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang sa Korte Suprema. Ito ay hindi isang gawa ng pagsuway, ito ay isang gawa ng tungkulin. Hindi namin hinahamon ang autoridad ng Korte. Hinahangad lamang namin na mapanatili ang nararapat na tungkulin ng bahay, ang boses ng mga tao sa proseso ng pananagutan. Magkalinawan tayo. Sinasabi ng konstitusyon, ang kapulungan ng mga kinatawan ay dapat magkaroon ng eksklusibong kapangyarihan upang simulan ang lahat ng mga kaso ng impeachment. Ang kapangyarihang iyon ay hindi ibinabahagi, hindi napapailalim sa paunang pag-apruba at hindi may kondisyon. Ngunit sa GR number 278353, ang Korte Suprema ay nagpasya kung hindi batay sa isang maling pagbasa ng mga katotohanan at isang retroactive na pagpapataw ng mga bagong panuntunan. Noong Pebrero 5, 2025, ipinadala ng kapulungan ang ika-4 na impeachment complaint na inihain at nilagdaan ng 215 miyembro sa Senado. Pagkatapos lamang ng transmittal na ito ay nai-archive namin ang naunang 3 reklamo. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Ito ay nagpapatunay na mayroon lamang isang wastong pagsisimula, hindi 4. Kahit na ang sariling President ng Korte, Francisco versus House, ay sumusuporta dito. Isang impeachment lamang ang maaaring simulan at ang pagsisimulang iyon ay magsisimula sa isang ikatlong pag-endorso o isang referral. Yun mismo ang ginawa ng bahay. Sinabi rin ng Korte na ang Vice-Presidente ay tinanggihan ng angkop na proseso dahil hindi siya nabigyan ng kopya o nabigyan ng pagkakataong tumugon. Ngunit wala kahit saan sa konstitusyon na kinakailangan bago ipadala. Sa katunayan, sa lahat ng mga nakaraang impeachment, ang paglilitis at ang karapatang madinig ay nagaganap sa Senado. Ang mag-imbento ng mga bagong alituntunin ngayon at ilapat ang mga ito ng retroactive ay hindi lamang hindi patas, ito ay pinaghihinalaan ng konstitusyon. Hayaan mong sabihin ko ito ng buong katapatan, ang isang pamahalaan ng mga batas ay hindi maaaring payagan ang alinmang sangay na maging hukom ng sarili nitong pananagutan. Ang Korte Suprema ay isang co-equal na sangay ng pamahalaan. Malalim ang karunungan nito. Ang autoridad nito ay totoo. Ngunit ang mga miyembro nito, tulad ng Pangulo at Vice-Presidente, ay mga impeachable na opisyal din. Kapag ang hukuman ay naglatag ng mga tuntunin kung paano ito maaaring i-impeach o ang iba pang katulad nito, inilalagay nito ang sarili sa mapanganib na posisyon ng mga kondisyon sa pagsulat na maaaring magsasanggalang sa sarili mula sa pananagutan sa hinaharap. Hindi ganoon kung paano gumagana ang checks and balances. Inihain namin ang mosyon na ito para sa muling pagsasaalang-alang, hindi upang pukawin, ngunit upang protektahan, hindi upang igiit ang supremacy, ngunit upang ibalik ang mga balanse. Dahil kung ang mga impeachment ay maaaring harangan ng mga hindi maintindihang katotohanan o mga patakaran na ginawa pagkatapos ng katotohanan, kung gayon hindi pinaninindigan ang pananagutan, ito ay itinatanggi. Ang hindi sumang-ayon ay hindi sumasalungat. Ang paghingi ng pananagutan ay hindi pag-destabilize. Ang igitang integridad ng konstitusyon ay hindi upang pahinain ang demokrasya, ito ay upang palakasin ito. Sa buong paggalang sa konstitusyon at sa pagtatanggol sa balanseng institusyonal at sa ngalan ng sambayanang Pilipino, ang kapulungan ng mga kinatawan ay naghain ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang sa Korte Suprema. Ito ay hindi isang gawa ng pagsuway, ito ay isang gawa ng tungkulin. Hindi namin hinahamon ang autoridad ng Korte. Hinahangad lamang namin na mapanatili ang nararapat na tungkulin ng bahay, ang boses ng mga tao sa proseso ng pananagutan. Magkalinawan tayo. Sinasabi ng konstitusyon, ang kapulungan ng mga kinatawan ay dapat magkaroon ng eksklusibong kapangyarihan upang simulan ang lahat ng mga kaso ng impeachment. Ang kapangyarihang iyon ay hindi ibinabahagi, hindi napapailalim sa paunang pag-apruba at hindi may kondisyon.
Ngunit sa GR number 278353, ang Korte Suprema ay nagpasya kung hindi batay sa isang maling pagbasa ng mga katotohanan at isang retroactive na pagpapataw ng mga bagong panuntunan. Noong Pebrero 5, 2025, ipinadala ng kapulungan ang ika-4 na impeachment complaint na inihain at nilagdaan ng 215 miyembro sa Senado. Pagkatapos lamang ng transmittal na ito ay nai-archive namin ang naunang 3 reklamo. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Ito ay nagpapatunay na mayroon lamang isang wastong pagsisimula, hindi 4. Kahit na ang sariling president ng Korte, Francisco versus House, ay sumusuporta dito. Isang impeachment lamang ang maaaring simulan at ang pagsisimulang iyon ay magsisimula sa isang ikatlong pag-endorso o isang referral. Yun mismo ang ginawa ng bahay. Sinabi rin ng Korte na ang Vice-Presidente ay tinanggihan ng angkop na proseso dahil hindi siya nabigyan ng kopya o nabigyan ng pagkakataong tumugon. Ngunit wala kahit saan sa konstitusyon na kinakailangan bago ipadala. Sa katunayan, sa lahat ng mga nakaraang impeachment, ang paglilitis at ang karapatang madinig ay nagaganap sa Senado. Ang mag-imbento ng mga bagong alituntunin ngayon at ilapat ang mga ito ng retroactive ay hindi lamang hindi patas, ito ay pinaghihinalaan ng konstitusyon. Hayaan mong sabihin ko ito ng buong katapatan, ang isang pamahalaan ng mga batas ay hindi maaaring payagan ang alinmang sangay na maging hukom ng sarili nitong pananagutan. Ang Korte Suprema ay isang co-equal na sangay ng pamahalaan. Malalim ang karunungan nito. Ang autoridad nito ay totoo. Ngunit ang mga miyembro nito, tulad ng Pangulo at Vice-Presidente, ay mga impeachable na opisyal din. Kapag ang hukuman ay naglatag ng mga tuntunin kung paano ito maaaring i-impeach o ang iba pang katulad nito, inilalagay nito ang sarili sa mapanganib na posisyon ng mga kondisyon sa pagsulat na maaaring magsasanggalang sa sarili mula sa pananagutan sa hinaharap. Hindi ganoon kung paano gumagana ang checks and balances. Inihain namin ang mosyon na ito para sa muling pagsasaalang-alang hindi upang pukawin, ngunit upang protektahan, hindi upang igiit ang supremacy, ngunit upang ibalik ang mga balanse. Dahil kung ang mga impeachment ay maaaring harangan ng mga hindi maintindihang katotohanan o mga patakaran na ginawa pagkatapos ng katotohanan, kung gayon hindi pinaninindigan ang pananagutan, ito ay itinatanggi. Ang hindi sumang-ayon ay hindi sumasalungat. Ang paghingi ng pananagutan ay hindi pag-destabilize. Ang igitang integridad ng konstitusyon ay hindi upang pahinain ang demokrasya, ito ay upang palakasin ito. Sa buong paggalang sa konstitusyon at sa pagtatanggol sa balanseng institusyonal at sa ngalan ng sambayanang Pilipino, ang kapulungan ng mga kinatawan ay naghain ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang sa Korte Suprema. Ito ay hindi isang gawa ng pagsuway, ito ay isang gawa ng tungkulin. Hindi namin hinahamon ang autoridad ng Korte. Hinahangad lamang namin na mapanatili ang nararapat na tungkulin ng bahay, ang boses ng mga tao sa proseso ng pananagutan. Magkalinawan tayo. Sinasabi ng konstitusyon, ang kapulungan ng mga kinatawan ay dapat magkaroon ng eksklusibong kapangyarihan upang simulan ang lahat ng mga kaso ng impeachment. Ang kapangyarihang iyon ay hindi ibinabahagi, hindi napapailalim sa paunang pag-apruba at hindi may kondisyon. Ngunit sa GR number 278353, ang Korte Suprema ay nagpasya kung hindi batay sa isang maling pagbasa ng mga katotohanan at isang retroactive na pagpapataw ng mga bagong panuntunan. Noong Pebrero 5, 2025, ipinadala ng kapulungan ang ika-4 na impeachment complaint na inihain at nilagdaan ng 215 miyembro sa Senado. Pagkatapos lamang ng transmittal na ito ay nai-archive namin ang naunang 3 reklamo. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Ito ay nagpapatunay na mayroon lamang isang wastong pagsisimula, hindi 4. Kahit na ang sariling president ng Korte, Francisco versus House, ay sumusuporta dito. Isang impeachment lamang ang maaaring simulan at ang pagsisimulang iyon ay magsisimula sa isang ikatlong pag-endorso o isang referral. Yun mismo ang ginawa ng bahay.
Sinabi rin ng Korte na ang Vice Presidente ay tinanggihan ng angkop na proseso dahil hindi siya nabigyan ng kopya o nabigyan ng pagkakataong tumugon. Ngunit wala kahit saan sa konstitusyon na kinakailangan bago ipadala. Sa katunayan, sa lahat ng mga nakaraang impeachment, ang paglilitis at ang karapatang madinig ay nagaganap sa Senado. Ang mag-imbento ng mga bagong alituntunin ngayon at ilapat ang mga ito ng retroactive ay hindi lamang hindi patas, ito ay pinaghihinalaan ng konstitusyon. Hayaan mong sabihin ko ito ng buong katapatan, ang isang pamahalaan ng mga batas ay hindi maaaring payagan ang alinmang sangay na maging hukom ng sarili nitong pananagutan. Ang Korte Suprema ay isang co-equal na sangay ng pamahalaan. Malalim ang karunungan nito. Ang autoridad nito ay totoo. Ngunit ang mga miyembro nito, tulad ng Pangulo at Vice Presidente, ay mga impeachable na opisyal din. Kapag ang hukuman ay naglatag ng mga tuntunin kung paano ito maaaring i-impeach o ang iba pang katulad nito, inilalagay nito ang sarili sa mapanganib na posisyon ng mga kondisyon sa pagsulat na maaaring magsasanggalang sa sarili mula sa pananagutan sa hinaharap. Hindi ganoon kung paano gumagana ang checks and balances. Inihain namin ang mosyon na ito para sa muling pagsasaalang-alang hindi upang pukawin, ngunit upang protektahan, hindi upang igiit ang supremacy, ngunit upang ibalik ang mga balanse. Dahil kung ang mga impeachment ay maaaring harangan ng mga hindi maintindihang katotohanan o mga patakaran na ginawa pagkatapos ng katotohanan, kung gayon, hindi pinaninindigan ang pananagutan, ito ay itinatanggi. Ang hindi sumang-ayon ay hindi sumasalungat. Ang paghingi ng pananagutan ay hindi pag-destabilize. Ang igitang integridad ng konstitusyon ay hindi upang pahinain ang demokrasya, ito ay upang palakasin ito.